Alright, Pilipinas, alam niyo ba na ang Freedom of Information Bill ay matagal nang nakabinbin sa Kongreso. Actually, Audrey, halos 2 decades na nakabinbin. Pero nang naupo po si President Rodrigo Duterte, ay agad na napirmahan ang executive order para maimplementa ang FOI at least sa executive level. At alam niyo ba na ilo-launch na ang FOI? Kaya para pag-usapan yan, makakapanayam natin mula sa Presidential Communications Office, walang iba kundi si ASEC Ana Marie Banaa. Good morning! Good morning. Good morning, Jules. Good morning, Audrey. At good morning sa lahat ng ating taga-panood. First time ni ASEC dito sa Good Morning Pilipinas. Kinararangal namin na makasama kayo. Kinararangan ko din at all the time, anytime. Thank you, ma'am. Alright, first question natin, ma'am. Live po, magagaling sa lansangan. Makakasama natin si Mang Tanong. Yes. Magandang umaga, Jules, at magandang umaga, Audrey. Magandang umaga, ASEC. Siyempre, dito naman ako sa labas upang maghanap ng katanungan tungkol sa isyong ating pinag-uusapan. Ngayon ang kasama ko ay miyembro ng corporate world at siyempre may pakialam. Ano po ang inyong pangalan, sir? Pots po. Ayan, Sir Potts. Si Mr. Potts ay may katanungan po sa inyo, ASEC. At nangailangan po yung nakasagot. Ano po yung katanungan, Mr. Potts? Good morning po, ASEC. Ang katanungan ko po, ano po ba ang update sa FOI bill and ano po ba yung mga changes and improvements simula nung naipasa ito? Very well asked. Pwede po mo pang sagot? Magandang umaga, boss. Dun sa ating freedom of information, nung sinabatas po through an executive order niya ni Presidente, nung kakaupo lang po niya, may 120 days, sabi po dun sa batas natin, dapat mag-take effect siya. So, bukas po, ilo-launch natin ang freedom of information. Dito po, maraming engagement ang ating gobyerno sa ating mga mamamayan. So, pwede tayong bumisita sa website or sa opisina. Alright, satisfied or very satisfied, Mang Tanong? Ayan. Ayun na, tinanong na ni Jules. Are you satisfied or very satisfied, Mr. Potts? Very satisfied po. Very satisfied po siya, ASEC. Maraming salamat po. Ayan po, may natutunan po ba kayo? Ano po? May natutunan po ba kayo? Yes, marami po ako Ayan. natutunan. Marami po siya natutunan. Baka malit na po kayo sa trabaho. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy ang usapan dyan. Okay, maraming salamat Bang Tanong at Pos. Okay, balik tayo kay ASEC. ASEC, syempre dito sa may executive order na FOI, meron ding mga exemption. Halimbawang yung mga may kasong nakabinbin at kailangan ng impormasyon sa isang ahensya ng gobyerno, ito po yung maaaring hindi ilabas. Ano po yung mga exemption dito, ASEC? Yes, Audrey. May mga exceptions tayo dyan, mga 9 or more. However, hindi natin ililimit yan as the need arises because ang FOI po natin, ito ay interagency na may DOJ, Office of the Solicitor General, the DND, para tingnan kung ano pa yung mga pwede nating i-exempt dun sa FOI na hindi pwedeng pang publiko. Gaya ng nasabi mo kanina, isa dyan is kung may nakabinbing kaso, hindi pwedeng sabihin mo kung anong maging judgment dun sa kaso. Or maraming bagay yan. And mamaya sa press briefing sa Malacanang, i-announce natin kung ano isa-isa at bibigyan natin ng copy ang ating mga kababayan, ang media, para batid sa ating mga kababayan kung ano yung mga hindi pwedeng maibigay na impormasyon. Okay. ASEC, pag-usapan naman natin yung access sa mga kababayan natin. Paano po ba nila ma-access itong information na to? Yes, Jules. Dalawa po yan. Pwedeng pupunta kayo ng opisina, magre-request kayo yung traditional na may form, tapos may i-check ka lang doon at saka kung ano ang gusto mong kunin, records. Parang yung pag nag-apply ka ng pagkuha ng birth certificate. Okay. Parang ganon. Pero ito, maraming pwedeng i-request dyan. Halimbawa, gusto mong makita magkano ba ang ginastos ng ahensya na to para dito sa proyekto na to. Oh. Sa DPWH, halimbawa. So, pwede mong dalhin dyan. Pwede rin sa website. So, dapat ang mga websites natin sa gobyerno ay friendly, clickable. Yeah. Ang ibig sabihin lang po natin ay pag-clinic ng ating, kapag hindi na sila kailangan pumunta sa opisina, pwede na sana nasa website na para doon na makuha yung information para wala nang, di ba, yung traffic, yung perwisyo ng traffic at lahat ng pagpunta, sa gabal pati. So, pwedeng sa website na kung nandun lahat ang impormasyon at friendly ang website ng ating mga ahensya, yun ang gagawin natin. We will endeavor to do that and we will launch that tomorrow.
Okay, ma'am, parang sinasabing FOI online. Yes, EFOI. EFOI. Okay, EFOI. ganda. EFOI. Para sa inyong mga millennials, pwedeng gawin natin yon. Sa mga matatanda, pwedeng ituro natin paano ba. Yeah. Gusto kong malaman bakit ang gulo-gulo. Ganyan. So, sige nanay, eto po. Tingnan natin kung nandito. Kapag wala naman na readily sa website, pwedeng mag-request online pati. Okay. Yan. Okay, bilang isa pang katanungan patungkol dyan, halimbawa po ma'am, hindi nakuha ng isang naghahanap ng impormasyon, yung impormasyon na kanyang kinakailangan, saan po pwedeng magreklamo or saan po pwedeng dumulog? Well, readily, pag exempted naman siya, agad-agad dapat sinasabihan din natin sila. So may obligasyon po ang ahensya para sabihan kung exempted ba yan or hindi. Pwede bang makuha yung impormasyon na yan o hindi. Ayan. At hindi lang yon. Kapag hindi ginawa ng ahensya na to ang kanyang obligasyon na i-provide yon at hindi siya exempted, Ano pwedeng parusa? mapipenalize ang yung mga frontline natin na bakit hindi nyo binibigay, bakit hindi nyo inaaksyonan. Okay. Yan ang essence ng ating FOI. At pwede silang pumunta, tatawag sa 888. Okay, pwede Okay. palang ireklamo Pwede sa reklamo 888 yung mga hindi nagbibigay ng tamang impormasyon, lalong-lalo na yung may mga request na, no? Ayan, so May very good ambagan news po po natin ito, yan. ASEC, no? So talagang ang daming mga FOI advocates na inaantay ito ng 2 dekada na at last masisimulan siya ngayong administration. Well, sana na rin, ito na rin yung simula sa may Congress, ano? Yes. Kayo naman, ay matagal Kanya na na namin yung bola. hinihintay yan. Kailangan ng batas para dyan. Ma'am, maraming salamat po sa inyong panahon. Sana po maraming sumuporta ng mga kababayan at yung mga kasamahan natin sa gobyerno ay talagang tumulong para ma-implement na maayos ang FOI. Muli, nakapanayam natin mula sa Presidential Communications Office, ASEC Ana Marie Banaag. Thank you so much. Thank you so much. Magandang umaga po.